Napakasakit ng gabing bumagsak ako. Aling Elena. Nanginginig ang kamay, hinanap ko ang telepono. Tinawag ko ang aking mga anak, sina Maria, Jose, Pedro, Juan, at Anna. Ngunit, walang sumagot. Ang katahimikan, ang hiya na dulot ng pag-abandona nila, ay mas masakit pa sa bali sa aking balakang. Sa loob ng maraming taon, naging ilaw ng tahanan ako. Pinalaki ko sila ng mag-isa matapos mawala ang kanilang tatay. Bawat patak ng pawis, bawat gabing walang tulog, ay para sa kanila. Pero para sa kanila, ako ay isang larawan na nakasabit lang, walang pakialam. Hanggang sa nalaman ko, ang gusto lang pala nila ay ang aking pera. Akala nila, isang lola lang ako na madaling balewalain. Pero hindi nila alam. Mayroon akong lihim na yaman, hindi lang ang aking ipon na 1,200,000, kundi isang lihim na testamento. Ito ang aking trump card. Gusto nilang kunin ang lahat, pati ang aking dangal. Ngayon, binabawi ko ang higit pa sa bahay ko. Binabawi ko ang aking dangal. At bibigyan ko sila ng isang malaking aral na alalahanin nila hanggang sa kanilang mga apo. Kung naramdaman mo na ring pinabayaan o kinamkam ang iyong pagmamahal, kwentuhan mo ako sa comments. I-like at i-share ang video na ito. Sabihin mo rin, saan ka nanonood? Hindi ko po malilimutan ang tunog ng pagbagsak. Buong buhay ko, Aling Elena, nag-ingat ako. Bawat hakbang, bawat galaw. Pero noong gabing iyon, tila pinagtaksilan ako ng aking sariling mga paa. Isang iglap lang. Isang malalim, brutal na tunog. Parang may pumutok sa loob ko. Hindi lang ang aking katawan, kundi pati na rin ang katahimikan ng buong bahay. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Bumagsak ako sa banyo. Pilipit ang aking katawan. Ang likod ko, nakadikit sa malamig na sahig. Napakalamig, parang yelo. Hindi ako makahinga. Ang sakit sa balakang ko ay napakatindi. Mas matindi pa sa anumang sakit na naranasan ko. Parang may libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa akin. Nanginginig ang buong katawan ko. Sinubukan kong gumalaw. Kahit kaunting kilos lang. Kahit ang pagangat ng ulo. Ngunit, hindi ko kaya. Bawat galaw, bawat maliit na pagsubok, ay nagdudulot lang ng mas matinding sakit. Parang ayaw ng sumunod ng aking katawan. Tanging ang mga mata ko lang ang gumagalaw. Nakatingin ako sa kisam. Ang puting kisam, ang tuwalya, nahulog sa isang tabi. Ang tubig sa gripo, tuloy-tuloy pa rin ang agos. Nakakabingi ang tunog ng tubig. Sa loob ng ilang segundo, iyon lang ang naririnig ko. Ang agos ng tubig, at ang paghinga ko, na lalong humihina. Naisip ko, ito na ba? Ganito na lang ba? Pinilit kong isipin ang mga anak ko. Sila ang aking buhay. Sila ang aking lahat. Kailangan kong tawagan sila. Bulong ko sa sarili. Hirap na hira akong abutin ang telepono. Nahulog ito sa sahig. Ilang pulgada lang ang layo. Pero para sa akin, sa kalagayan ko, parang 1 milya ang layo. Sa wakas, naabot ko rin. Nanginginig ang mga daliri ko. Basag ang screen ng telepono. Pero, nakikita ko pa rin ang mga numero. Isa-isa kong tinawag ang aking mga anak. Una, si Maria. Ang panganay. Ang pinaka-responsible, akala ko. Dinyal ko ang numero niya. 1 ring. 2 ring. 3 ring. Ang bawat ring, parang isang patak ng pag-asa. Pero, walang sumasagot. Walang Maria. Pangalawa, si Jose. Ang pangalawa, ang matulungin. Dinyal ko ang numero niya. Muli, ang mahabang tunog ng ring. 1, 2, 3, 4. Umaabot na yata sa 5. Ang bawat ring, lalong lumalalim ang aking pagkabigo. Walang Diyos. Sunod, ang kambal. Si Pedro at si Juan. Sila ang pinakamalikot noon. Pero, ngayon, pinakamalaki na rin sila. Pinakamalaki. Pinakamalakas. Makakatulong sana sila. Dinyal ko ang numero ni Pedro. Walang sagot. Ang kay Juan. Walang sagot din. Ang huling tawag, para kay Anna. Ang bunso. Ang aking munting ilaw. Siya ang palaging yakap-yakap sa akin noon. Kahit pa nagbinata na. Dinyal ko ang numero niya. Ang pinakamahaba yata ang ringtone niya. Parang wala ng katapusan. Wala rin si Anna. 5 numero. 5 ringtone na tila mahaba. Walang laman. Walang pakialam. Walang sumagot. Wala. Ni isang text man lang. Ni isang tawag pabalik. Ni isang salita. Tanging ang echo lang ng telepono. At ang lalong humihina kong paghinga. Napakasakit. Hindi lang sa katawan. Mas masakit dito sa dibdib. Sa puso. Inalagaan ko sila ng mag-isa mula noong ako'y 34 anyos.
nang mamatay ang kanilang tatay. Bata pa ako noon, pero kinaya ko. Para sa kanila, naalala ko pa ang mga panahong iyon. 5 bibig na pakakainin. Kahit anong trabaho, basta may maihain sa mesa. 5 uniforme na lalabhan. Nagsisiga pa ako noon, para lang makatipid sa kuryente. 5 dahilan upang magpatuloy sa paghinga. Sila ang aking lakas. Sila ang aking inspirasyon. Ako ang ilaw ng tahanan. Kahit nawala ng asawa. Ako ang nanay. Ako ang ama. Ako ang lahat. Ginawa ko ang lahat. Ang lahat. At ngayon, narito ako. Sa edad kong 68. Nag-iisa. Nakahandusay sa malamig na sahig ng banyo. Nakatingin sa puting kisam na hindi sumasagot. Ang lamig ay tumagos na sa buto ko. Ang mga daliri ko, nanginginig. Namamanhid na ang aking katawan. Lumipas ang mga minuto. Pagkatapos, ang mga oras. Ang orasan sa banyo, hindi nagsisinungaling. 3 oras na akong nakahiga doon. 3 mahabang oras. Ang sakit, nagbago. Hindi na lang sakit sa buto. Naging takot. Malamig na takot. Takot na baka mamatay ako dito. Mag-isa. Nang walang kasama. Nang walang kaalam-alam ang aking mga anak. At ang takot na iyon ay naging isang kakaibang lungkot. Isang lungkot na hindi ko pa naranasan kailanman. Isang lungkot na pumiga sa aking puso. Masakit. Sobrang sakit. Pakiramdam ko, wala akong halaga. Ni hindi man lang ako mahalaga para sagutin ang telepono. Inisip ko, nasaan na sila? Bakit wala sila? Hindi ko maintindihan. Bakit? Pagod na pagod ako. Hindi lang sa katawan. Maging ang kaluluwa ko. Aling Elena, pagod na pagod. Ang puso ko, durog na durog. Ang banyo, tahimik. Ang bahay, tahimik. Ang aking mga anak, tahimik. At ako ay unti-unting lumulubog sa katahimikan na iyon. Umaasa. Umaasa lang na may makakarinig. Umaasa lang na may magmamalasakit. Umaasa lang. Kahit sino. Sino man. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal na nakahiga doon. Pero ang bawat segundo, parang walang katapusan. Ang bawat sandali, puno ng kalungkutan. At ang bawat tibok ng puso ko, ay tila nagtatanong. Nagtatanong kung bakit. Bakit? Patuloy ang sakit, Aling Elena. Ngunit higit sa sakit ng katawan, mas matindi ang sakit sa puso. 3 oras na akong nakahandusay sa sahig. 3 mahabang oras ng paghihintay. Pag-asa, na unti-unti nang nawawala. Nagsimula akong kausapin ang sarili ko. Para hindi mabaliw. Huwag kang mag-alala, Aling Elena, paulit-ulit kong sinasabi. Lilipas din ito. Makakaalis ka rin dito. Pinilit kong lumaban. Pinilit kong maging malakas. Pero ang orasan sa banyo, hindi nagsisinungaling. 3 oras na. 3 oras. Ang lamig ng sahig, tila kumakain na sa akin. Namamanhid na ang buong katawan ko. Pati ang mga daliri ko, nanginginig. Halos hindi ko na may galaw. Sa gitna ng aking desperasyon, isang pangalan, bigla, sumilay sa isip ko. Si Mang Tonyo, ang kapitbahay ko sa taas. Si Mang Tonyo, isang lalaki, halos 50 anyos. Tahimik siya, pero mabait. Palagi siyang nakangiti. Hindi ko siya gaanong kilala. Nagkakasalubong lang kami sa elevator. Palagi siyang bumabati. Magandang umaga po, Aling Elena. Ang boses niya, palaging mahinahon. Hindi ko akalain na ang pang-araw-araw na pagbati na iyon. Ang simpleng magandang umaga po. Ang pagbati ng isang kapitbahay. Ang siyang magiging aking kaligtasan. Naisip ko, kung sino man ang sasagot. Kailangan kong tawagan siya. Si Mang Tonyo. Hirap na hirap akong gumapang. Bawat galaw, may kaakibat na sakit. Ang aking mga buto, tila nagrereklamo. Parang ayaw ng sumunod. Pero, pinilit ko. Unti-unti. Pulgada-pulgada. Hanggang sa naabot ko ang telepono. Ang screen, basag pa rin. Pero, gumagana pa. Salamat sa Diyos. Gamit ang aking mga daliri. Nanginginig. Namamanhid. Halos hindi ko na mahawakan. Dinyal ko ang kanyang numero. Nagdasal ako. Sana sagutin niya. Medyo matagal. Bago siya sumagot. Ang bawat ring, lalong nagpapataas ng aking kaba. Hello. Gulat ang tono ng boses niya. Mang Tonyo, halos pabulong kong sabi. Mang Tonyo, si Aling Elena po ito. Sa 2B, naramdaman ko ang pagkapunit ng aking boses. Isang sinulid lang. Parang isang hibla ng pag-asa. Nahulog po ako, patuloy ko. Hindi po ako makabangon. Katahimikan. Isang saglit. Isang napakabigat na katahimikan.
Naisip ko, narinig niya ba ako? Naintindihan niya ba? Pagkatapos, tunog. Tunog ng nagmamadaling mga yapak. Huwag po kayong gumalaw. Pupuntahan ko po kayo agad. Ang boses niya, puno ng pag-aalala. Puno ng pagmamalasakit. Ang tunog ng kanyang mga yapak, bumababa. Parang musika sa aking pandinig. Hindi umabot ng 1 minuto. Naririnig ko na ang mga yapak niya. Malapit na. Sa tapat ng pinto ko. Malakas niyang kinatok ang pinto. Tike, Tike, Tike. Aling Elena, nandiyan po ba kayo? Narinig ko ang boses niya. Sa kabilang banda. Sa likod ng pinto. Ang boses na iyon. Ang boses ng isang estranghero. Ang boses na iyon. Ang boses ng kaligtasan. Napaiyak ako. Ngayon, hindi na sa sakit, kundi sa ginhawa. Sa pag-asa. Sa kalaman na mayroong dumating. Mayroong nakarinig. Mang Tonyo, nandito po ako. Umiyak kong sabi. Huwag po kayong mag-alala. Aling Elena, nandito na po ako. Narinig ko ang kanyang boses. Puno ng kapanatagan. Narinig ko rin ang ibang boses. Ang janitor siguro. Pinagtulungan nilang buksan ang pinto. Nagbukas. Nang makita niya ako. Sa sahig. Nakahandusay. Tulad ng isang basag na manika. Ang mukha niya, nagulat. Nag-alala. Agad siyang lumuhod. Nang walang pag-alinlangan. Walang pagdadalawang isip. Diyos ko po, sabi niya. Diyos ko po. Kailan pa po kayo ganyan? Ang boses niya, puno ng awa. Puno ng pagmamalasakit. 3 oras na po, bulong ko. Halos hindi ko na maibuka ang bibig ko. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang tuyong tuwalya na nahulog sa tabi ko. Kinumutan niya ako. Maingat. Dahan-dahan. Ang kanyang mga kamay, mainit. Matatag. Hindi katulad ng malamig na sahig. Hindi katulad ng malamig na katahimikan ng aking mga anak. Ang kanyang mga kamay. Ang kanyang presensya. Nagbigay sa akin ng kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Isang kapayapaan na hindi na kayang ibigay ng aking mga anak. Punta na po tayo sa ospital. Sabi niya nang may desisyon. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nag-alinlangan. Hindi ko po kayo iiwan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang isang napakahalagang aral. Kung minsan, ang tulong, ang pagmamahal, ay hindi nagmumula sa dugo. Hindi sa sarili mong pamilya, kundi sa puso, ng isang estranghero, ng isang mabuting loob. Maingat niya akong binuhat. Hindi ako gaanong mabigat, pero may edad na ako. Inilagay niya sa akin ang kanyang jacket. Mainit, masarap sa pakiramdam, at dinala niya ako sa kanyang kotse. Mahaba ang biyahe, tahimik lang kami, walang nagsasalita, pero sa katahimikan niya, mas marami akong naramdamang awa. Higit pa sa lahat ng walang saysay na salita, na narinig ko, mula sa aking mga anak, sa loob ng maraming taon, ang bawat kurba ng kalsada, ang bawat paghinto sa traffic light, ang bawat sandali, naramdaman ko ang kanyang pag-aalaga, ang kanyang respeto, ang kanyang pagmamalasakit. Ito ang pagmamahal na hinahanap ko. Hindi pala. Ito ang pagmamahal na hindi ko inaasahan. Nakarating kami sa ospital. Mabilis ang mga nurse. Mabilis ang mga doktor. Inasikaso agad ako. Hindi ako nag-iisa. Hindi ako nakahandusay. Salamat sa Diyos. Salamat kay Mang Tonyo. Kinumpirma ng mga doktor. Ang kinatatakutan ko. Isang bahagyang bali sa balakang. At isang bugbog sa likod. Wala namang malubha. Pero, sapat na. Para maging bedridden ako. Sa loob ng ilang linggo, nagpaiwan si Mang Tonyo. Hanggang sa mailipat ako sa kwarto. Hindi niya tinanong ang tungkol sa aking mga anak. Ni hindi siya humingi ng paliwanag. Umupo lang siya. Sa tabi ng kama. Nang may kapayapaan. Ng isang taong nakakaunawa. Ng sakit ng iba. Nang hindi na kailangan pang magsalita. Maraming salamat po, sabi ko sa kanya. Ang aking boses, puno ng pasasalamat. Huwag po kayong magpasalamat, sagot niya. Kahit sino naman po gagawin iyan. Tiningnan ko siya sa mata. At alam kong hindi yon totoo. Hindi lahat. Gagawin yon. Kahit ang sarili kong mga anak. Hindi. Nang gabing iyon. Habang tumutulo ang suwero. At kumukurap ang mga ilaw ng ospital. Ipinikit ko ang aking mga mata. At inisip ko. Kung gaano nakakatawa ang lahat. Nagbuwis ako ng buhay. Para sa 5 tao. Na hindi man lang sumagot. Sa telepono. At iniligtas. Ng isang lalaki. Na halos. Hindi alam ang pangalan ko. Hindi ko pa alam noon. Hindi ko pa lubos na naiintindihan.
Ngunit ang aksidente na iyon ay hindi isang trahedya. Hindi. Ito ay isang babala, isang tawag, mula sa buhay, upang ipaalala sa akin, na kung minsan, ang tunay na ugnayan, ay hindi minamana, kundi natatagpuan. Nagising ako, Aling Elena, sa tunog ng monitor ng ospital. Isang tuloy-tuloy, monotonong tunog. Isang tunog na parabang nagpapaalala sa akin na buhay pa ako. Na humihinga pa. Sa isang sandali, hindi ko alam kung nasaan ako. Ang puting kisam, ang amoy ng gamot, ang malamig na liwanag na sumisingaw sa mga bintana. Lahat ay tila banyaga sa akin. Lahat ay tila malayo. Ngunit pagkatapos, nakita ko siya. Nakaupo sa tabi ng aking kama. Natutulog sa isang upuan. Si Mang Tonyo. Nakayuko ang kanyang ulo. Nakakrus ang mga braso. At ang tahimik na kilos na iyon, na tanging ang mga taong gumagawa ng kabutihan nang walang hinihinging kapalit ang mayroon. Matagal ko siyang tiningnan. Pinagmasdan ko siya. Siya ay isang simpleng lalaki. Ang mukha niya ay ginawa ng pagod sa trabaho. Ang buhok niya ay nagsisimula ng umitim sa sentido. Suot niya ang isang kulay abo na jacket at mga ginamit na maong. Walang singsing, walang mamahaling relo. Wala rin siyang walang lamang tingin ng isang taong nagmamadali. Meron siyang isang bagay na mas mahalaga. Pagiging tao. Nang buksan ko ng buo ang aking mga mata, gulat siyang nagising. Aling Elena, sabi niya agad, lumapit sa akin. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Ang boses niya, puno ng pag-aalala. Mas mabuti, sagot ko. Salamat sa iyo. Ngumiti siya ng may ginhawa. Sabi po ng mga doktor, swerte raw po na tinawagan ninyo ako sa oras. Kaunti pa raw pong panahon, at masama na ang magagawa ng lamig sa inyo. Sinubukan kong bumangon. Ngunit, ang sakit sa aking balakang, pinigilan ako. Mabilis na inayos ni Mang Tonyo ang unan sa likod ko. Huwag po kayong masyadong gumalaw, sabi niya. Dinalhan ko na po kayo ng tubig. Kumuha siya ng baso mula sa bedside table at inalok sa akin. Ang kanyang mga kamay, maingat. Tiningnan ko siya ng may halong pasasalamat at hiya. Hindi mo na kailangan pang magpaiwan, sabi ko. Ayokong maging pabigat. Lalo na sa isang taong halos hindi ko kilala. Hindi po ako makakaalis. Mahinahon ngunit matatag ang kanyang tono. Hindi ko po iiwan ang nanay ko kung may mangyari sa kanya. Pero, hindi mo ako nanay. Hindi po, sagot niya. Pero pwede po kayong maging nanay. Ang mga salitang iyon, mas matindi pa ang tama kaysa sa pagbagsak ko. Nakaramdam ako ng buhol sa lalamunan. Ilang taon nang walang kumakausap sa akin ng ganoon kalambing. Kahit ang sarili kong mga anak. Hindi. Sa natitirang bahagi ng araw, nanatili si Mang Tonyo sa tabi ko. Sinamahan niya ako. Habang ginagawa ng mga doktor ang kanilang mga pagsusuri. Habang binabago ng nurse ang suwero. Habang mabagal na lumipas ang mga oras sa ospital. Siya ay isang tahimik na presensya. Isang presensya na nagbibigay ng kapanatagan. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang buhay. Mag-isa lang daw siya sa taas. At nagtatrabaho bilang maintenance technician sa isang paaralan. Wala po akong pamilya, natural niyang sinabi. Matagal na pong namatay ang mga magulang ko at hindi po ako nag-asawa. At wala pong naghihintay sa bahay. Tanging ang aso ko lang na si Bruno. Ngumiti siya ng may bakas ng lungkot. Pero naiintindihan po niya. Naiintindihan ko rin. Sa edad naming ito, Aling Elena, ang kalungkutan ay nagiging isang tahimik na anino. Isang anino na natututunan mong balewalain. Hanggang sa isang araw, makita mo itong nakaupo sa parehong mesa. Si Mang Tonyo at ako. Nagbahagi kami ng aninong iyon. Sa oras ng tanghalian, isang nurse ang pumasok. May dalang tray, manok, kanin, isang mainit na sopas. Hindi ako gutom. Ngunit pinilit ni Mang Tonyo. Kain po kayo ng kaunti. Aling Elena, sabi niya. Kailangan niyo pong bumawi ng lakas. Palagi ka bang ganyan ka, bossy? Tanong ko, sumusubok ngumiti. Sa mga taong mahalaga lang po sa akin. Hindi ko alam ang isasagot. Kaya sumunod ako. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko. Naramdaman ko na may isang taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Habang kumakain, naglakbay ang isip ko pabalik. Sa mga taon na maliliit pa ang aking mga anak. Naalala ko kung paano ako nagtakbuhan. Ang isang kamay ay nagluluto. At ang isa naman ay nag-aayos ng kanilang mga bag. Naalala ko ang mga gabing walang tulog. Ang pagod. Ang takot na baka hindi ko sila mabigyan ng sapat. At ngayon, sa pag-iisip nito, masakit. Masakit na maintindihan na ang lahat ng aking pagsisikap ay hindi sapat upang maturuan sila. Ang pinakapangunahing bagay, ang pasasalamat.
Dadating ko ba ang mga anak ninyo para bumisita? Tanong ni Mang Tonyo nang may pag-iingat. Lumunok ako. Hindi ko po alam, sagot ko. Tinawagan ko sila bago po kayo dumating. Wala pong sumagot. Siguro hindi po nila nalaman. Tiningnan niya ako nang hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang kanyang katahimikan ay isang kilos ng paggalang. Hindi ng pagkailang. Mayroong sa kanyang tingin na nagpapakalma sa akin. Ang tahimik na pag-unawa. Na tanging ang mga nakakakilala rin ng pag-abandona. Ang mayroon. Nang gumabi, dumaan ang sinag ng araw sa bintana ng ospital. Pininturahan ang kwarto ng malungkot na kulay ginto. Tumayo si Mang Tonyo para umalis. Iwan ko po sa inyo ang numero ko, sabi niya, kung sakaling may kailangan kayo. Kumuha siya ng lukot na papel mula sa bulsa at iniwan sa mesa. At huwag po kayong mag-alala. Dadaanan ko po kayo ng maaga bukas. Hindi mo na kailangan gawin iyon. Alam ko po, pero gusto ko pong gawin. Nag-iisa ako. Nakatingin sa pinto na nagsara sa likod niya. At bigla akong nakaramdam ng isang bagay na nagpakilabot sa akin. Ang lalaking iyon, na halos hindi ko kilala, ay nagawa sa isang araw ang hindi nagawa ng aking 5 anak sa loob ng maraming taon. Pinakinggan niya ako, inalagaan niya ako, at tinrato niya ako ng may dignidad. Nang gabing iyon, nang patayin ang mga ilaw sa pasilyo, ipinikit ko ang aking mga mata at nanalangin. Hindi ako humingi para sa aking mga anak. Humingi ako para kay Mang Tonyo, para sa kanyang kabutihan, para sa kanyang pagod na puso, sa pagiging kamay na bumubuhat sa akin nang hindi na kayang humawak ng sarili ko. Sa katahimikan na madaling araw, sa gitna ng mga tunog ng makina, naisip ko na marahil, hindi palaging nagpapadala ang Diyos ng mga anghel na may pakpak. Kung minsan, nagpapadala siya ng mga may pagod na boses, mga kamay ng manggagawa, at isang pusong handang tumulong. At sa pag-iisip na iyon, Aling Elena, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog ako ng payapa. Ang ikatlong araw, sa ospital, ay umaga ng kulay abo. Ang langit na nababalot ng ulap ay tila sumasalamin sa aking damdamin. Maagang dumaan si Mang Tonyo, tulad ng kanyang ipinangako. Nagdala siya ng mga bulaklak mula sa hardin ng aming gusali. Hindi marami, Aling Elena. 3 daisies lamang. Pero sa akin, tila mas maganda pa ang mga iyon kaysa sa anumang biniling baukwet. Para hindi po kayo malungkot, sabi niya, inilagay ang mga ito sa isang plastik na baso. Ngumiti ako. Ngunit sa loob ko, alam kong pag-aalis niya, babalik ang kalungkutan. At babalik din ang katahimikan. Pagkatapos ng almusal, nang nag-iisa na ulit ako, biglang tumunog ang telepono. Sa isang segundo, bumilis ang tibok ng puso ko. Isang kaba, isang pag-asa. Baka ito na. Baka nalaman na nila. Baka nag-alala na sila. Inisip ko na isa sa aking mga anak. Nag-alala. Nagsisisi. Nanginginig ang boses. Sumagot ako ng may pag-asa. Hello, nanay. Boses iyon ni Maria. Ang aking panganay. Ngunit ang kanyang tono, hindi tunog nag-aalala, kundi pagod, naiinip. Parang naistorbo ko pa siya. Opo, anak, sagot ko. Pinipilit kong pasiglahin ang aking boses. Nasa ospital ako. Pero mas mabuti na ang pakiramdam ko. At bakit hindi ka tumawag kaagad? Sagot niya. Isang tanong na parang paninisi. Nalaman ko lang po sa group chat ng mga kapitbahay. Nakakahiya. Hiya. Iyon ang unang naramdaman niya. Hindi pag-aalala. Tinawagan kita, Maria, mahina kong sabi. Ikaw, kayong lahat. Walang sumagot. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang buntong hininga. Kasi po, abala kami, alam mo na. Trabaho, mga bata, ang buhay. Ang kanyang paliwanag ay parang isang pananaksak na nagkukubli sa isang dahilan. Isang dahilan na paulit-ulit ko nang naririnig. Sinubukan kong magbago ng paksa. Huwag kang mag-alala. Hindi naman malubha. Isang bugbog lang sa balakang. Pero inaalagaan naman ako ng maayos dito. Nagbuntong hininga ulit siya. Mas malalim ngayon. Nanay, sabi niya. Yamang nasa linya ka, may itatanong sana ako. Sumikip ang dibdib ko. Ano iyon? Nasa iyo pa ba ang savings sa bank account? Tanong niya. Diretsahan. Walang paligoy-ligoy. Yung ipon na iniwan ni tatay nang mamatay siya. Mga 1,200,000 yata yon. Diba? Sa isang sandali, akala ko ay mali ang narinig ko. Parang nabingi ako. Ang tunog ng monitor sa tabi ko, tila humina. Ang tibok ng puso ko, tila huminto. Iyon ba talaga ang gusto mong malaman?
Tanong ko nang nanginginig ang boses. Sa gitna ng lahat ng ito, sa aking kalagayan, iyon ang una niyang inisip. Huwag kang magalit, nanay, mabilis niyang sabi. Kasi kung nasa iyo pa, baka matulungan mo si Thomas sa down payment ng bahay nila. Alam mo na, malaki na ang pamilya namin. Kinailangan kong ipikit ang aking mga mata para hindi tumulo ang luha. Hindi tungkol sa pagkahulog ko ang usapan. Hindi tungkol sa aking kalusugan, kundi tungkol sa pera. Pera. Tulad ng dati, Maria, dahan-dahan kong sinabi. Hindi ako makakapag-usap ngayon. Pagod ako. Siege po. Isipin mo na lang ang sinabi ko. Walang emosyon niyang sagot. Tawagan mo ako paglabas mo ng ospital. At binaba niya ang telepono. Matagal. Matagal kong tiningnan ang telepono. Pakiramdam ko ay lumiliit ang mga dingding. At bumibigat ang hangin. Hindi lang ito pagkabigo, Aling Elena. Ito ay kumpirmasyon. Isang malinaw na kumpirmasyon. Hindi na ako nakikita ng aking mga anak bilang isang ina, kundi bilang isang bank account. Isang bank account na may sariling pangalan. Sa kalagitnaan ng hapon, isa pang tawag. Ngayon naman ay si Jose. Ang pangalawa kong anak. Umaasa pa rin ako. Kahit kaunti. Baka siya, baka iba siya. Nanay, narinig kong nasa ospital ka. Anong nangyari ngayon? Sabi niya na nagmamadali ang tono. Anong nangyari ngayon? Ang mga salitang iyon. Parang ang pagkakasakit sa edad na 68 ay isang kapritso. Isang abala. Nahulog ako sa banyo, anak, sagot ko. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo. Dapat ibenta mo na ang lumang bahay na iyan at lumipat sa isang mas komportableng lugar. Delikado na diyan. Bahay ko ito, Jose, mahina kong sabi. Pinagtulungan namin ito ng tatay mo. Bawat pako, bawat tabla, may alaala. Pero hindi ka na pwedeng manirahan mag-isa, giit niya. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang sumira sa natitirang pag-asa ko. At kung ibebenta mo, sa perang iyon, matutulungan mo kaming lahat ng kaunti. Lumunok ako. Ang pait. Napakapait. Tulungan kayo. Paulit-ulit sa isip ko. Tulungan kayo. Nanay, patuloy niya. Walang saysay na manatili ka diyan ng mag-isa. Nakakapit sa mga alaala. Ang salitang alaala, mas masakit pa sa anumang bugbog. Para sa kanila, ang buong buhay ko. Ang lahat ng pinaghirapan namin ng kanilang ama ay isang sagabal na lang. Isang sagabal na puno ng nakaraan. Ibinaba ko ang tawag ng may nanginginig na boses. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang makinig. Nang pumasok si Mang Tonyo para bisitahin ako ulit ng hapong iyon, sinubukan kong magpanggap na normal. Ngunit, ipinagkanulo ako ng aking mga mata. Alam niya. Nakita niya ang lungkot. May sinabi po ba ang mga anak ninyo? Tanong niya nang may pag-iingat. Tumango ako. Opo, bulong ko. Gusto lang po nilang malaman kung may pera pa ako. Yumuko si Mang Tonyo. Walang sinabi. Pero sa kanyang katahimikan, naramdaman ko ang kanyang pakikiramay. Sa buong hapon, wala nang ibang tawag. Tanging ang tunog ng mga yapak sa pasilyo, ang bulong ng mga nurse, at ang paulit-ulit na tanong sa isip ko. Kailan ba nawawala ang pagmamahal ng isang anak? Dahil hindi ito nangyayari ng biglaan. Nangyayari ito sa pang-araw-araw na kawalang pakialam. Sa mga katahimikan. Sa tatawagan na lang kita mamaya. Sa distansyang nagkukubli bilang abala. Ipinikit ko ang aking mga mata at naalala noong mga bata pa sila. Si Jose na tumatakbo mula sa paalan na punit ang pantalon. Si Maria na tinutulungan akong magluto. Ang kambal na natutulog sa aking mga braso. At ang maliit na si Anna. Nasaan na ngayon ang mga batang iyon? Kailan sila huminto sa paghahanap sa akin? Kailan nila ako nakita, hindi bilang ina, kundi bilang isang obligasyon? Ang sakit, Aling Elena. Napakasakit. Ngunit sa gitna ng sakit na iyon, may isang bagay na nagsimulang tumubo. Isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Ang aking sariling dangal. Dumating ang gabi, Aling Elena. At kasama nito, ang pagod. Isang pagod na hindi lang sa katawan, kundi isang pagod na nanggagaling sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang mga tawag mula kina Maria at Jose, umalingaw-ngaw pa rin sa aking isipan. Ang kanilang mga salita, parang mga bubog na bumabaon sa aking puso. Tulungan kami. Ibenta mo ang bahay. Nakakapit ka lang sa mga alaala. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa bali sa aking balakang. Dahil ang buto, kapag nabali, ay humihilom. Ngunit ang puso ng isang ina, kapag nabasag, ang mga piraso ay mananatili magpakailanman. Bumalik si Mang Tonyo. May dala siyang mainit na tasa ng tsaa. Para po makatulog kayo ng mahimbing, sabi niya.
Ang kanyang presensya, isang tahimik na paalala na hindi lahat ng tao sa mundo ay nakakalimot. Hindi mo na kailangan bumalik, sabi ko sa kanya. Ang aking boses, mahina. Pagod. Hindi po ako makakatulog, sagot niya. Alam kong nandito po kayong mag-isa. Umupo siya sa tabi ko. Sa upuan na tila naging kanyang permanenteng pwesto. Hindi siya nagsalita. Ang katahimikan, sa pagkakataong ito, ay hindi masakit. Ito ay isang ibinahaging katahimikan. Ng paggalang, at pagiging kasama. Tiningnan ko siya. Isang simpleng tao, na may simpleng buhay. Pero may puso siyang mas malaki pa kaysa sa mga anak kong pinalaki ko. At sa sandaling iyon, sa harap ng isang estranghero na nagpakita ng higit na malasakit kaysa sa sarili kong dugo, nagsimula akong magsalita. Alam mo ba, Mang Tonyo, sabi ko pagkatapos ng ilang sandali, ang aking boses, parang nanggagaling sa malayo. Kapag nagpapalaki ka ng mga anak, akala mo nagtatanim ka ng pagmamahal. Akala mo, ang bawat sakripisyo, ang bawat puyat, ay isang binhi ng pag-ibig na tutubo at mamumunga. Huminto ako. Huminga ng malalim. Ang amoy ng tsaa, umaakyat sa aking ilong. Mainit. Nakakakalma. Pero kung minsan, patuloy ko, ang itinatamin mo pala ay pagiging umaasa. Pagiging makasarili. O, nakasanayan na lang. Na nandiyan ka palagi. Na palagi kang magbibigay. Na hindi ka maubusan. Yumuko si Mang Tonyo. Nakikinig. Siguro, bulong ko. Siguro hindi nila alam ang mayroon sila. Hanggang sa mawala ito. Tumingin ako sa kawalan. Sa madilim na bintana ng ospital. O marahil nawala na nila. Matagal na. Nang gabing iyon, Aling Elena, habang natutulog ang buong ospital. Habang ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang tunog ng mga makina at ang tibok ng aking sariling puso, nagbasya ako. Nagbasya ako ng isang bagay na hindi ko kailanman naisip gawin. Isang bagay na tila labag sa pagiging ina. Pero sa sandaling iyon ang tanging bagay na tama. Hindi na ako magmamakaawa. Hindi na ako magmamakaawa ng pagmamahal. Ang mga salitang iyon, paulit-ulit sa aking isipan. Hindi na ako magmamakaawa. Hindi na ako tatawag. Hindi na ako mag-aabang sa telepono. Umaasa na may tatawag. Na may mga ngamusta. Hindi na ako maghihintay. Hindi na ako magluluto ng kanilang paboritong pagkain tuwing linggo. Umaasa na baka sakaling dumaan sila. Hindi na. Hindi ko pa alam noon. Ngunit ang pag-iisip na iyon, ang desisyon na iyon, ang siyang magiging simula ng aking pagtubos. Dahil ang pagmamahal, Aling Elena, ang pagmamahal ng isang ina, kapag hindi sinuklian, hindi ito namamatay. Hindi. Nagbabago ito. Nagiging dangal. Naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Isang kapayapaan na may kasamang sakit. Pero, kapayapaan pa rin. Para bang isang mabigat na pasanin ang nabunot sa aking dibdib. Ang pasanin ng pag-asa. Ang pasanin ng paghihintay. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Mga kamay na nag-alaga. Nagpakain. Nagbunas ng luha. Ngayon, ang mga kamay na ito ay para na sa akin. Naisip ko ang bahay. Ang aming bahay. Hindi na ito isang lugar ng mga alaala na kailangan kong ipaglaban. Ito ay ang aking tahanan. Ang aking santuwaryo. Ang aking huling kanlungan. At hindi ko hahayaang sirain ito ng kanilang kasakiman. Sa gitna ng sakit, sa gitna ng pagkabigo, isang bagong Aling Elena ang isinilang. Isang Aling Elena na natutong mahalin ang kanyang sarili. Isang Aling Elena na natutong unahin ang kanyang kapayapaan. Hindi ito paghihiganti. Hindi. Ito ay katarungan. Katarungan para sa isang pusong matagal nang nagbibigay. At matagal nang nasasaktan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang aking puso, nasasaktan pa rin. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, gising na gising ito. Gising sa katotohanan, na ang pagiging ina ay hindi nangangahulugang pagiging martir. Na ang pagmamahal ay dapat may kasamang respeto. At na ang dugo, kapag walang pagmamalasakit, ay tubig lang. Nakatulog ako ng gabing iyon. Hindi dahil sa tsaa, kundi dahil sa desisyon na aking ginawa. Isang desisyon na magpapalaya sa akin. At sa aking pagtulog, napanaginipan ko ang aking sarili. Nakatayo, matatag, sa harap ng aking bahay. Hindi na nag-iisa, kundi buo. Buo sa aking sarili. Ang simula pa lang ito, Aling Elena. Ang simula ng muling pagsilang ng aking dangal. Lumipas ang 5 araw. 5 magkakaparehong umaga, Aling Elena. Na may parehong amoy ng ospital. Parehong ingay ng pasilyo. At parehong butas sa puso. Patuloy pa ring dumarating si Mang Tonyo tuwing umaga.
Nagdadala siya ng tinapay, isang dermos ng kape, at kung minsan, ang kanyang katahimikan lamang. Ang mabait na katahimikan na mas nakakapagbatatag sa akin kaysa sa anumang salita. Nang umagang iyon, handa na ako. Inaayos ko ang aking mga gamit para sa paglabas ko. Sa wakas, makakauwi na rin. Nang biglang sumilip ang nurse sa pinto. Aling Elena, sabi niya, may bisita po kayo. Sa isang sandali, nakaramdam ako ng buhol sa lalamunan. Sila na ba? Sila na ba ang aking mga anak? Matapos ang 5 araw, ngayon lang sila darating. Inayos ko ang aking buhok. Huminga ng malalim. At sumagot, pasukin po sila. Bumukas ang pinto. At naroon sila, ang 5 mukha, na minsang naging aking buong buhay. Si Maria, ang panganay, na may pinakulayan na buhok at mamahaling bag na nakasabit sa braso. Si Diyos, nakasuot ng treje, may telepono sa kamay at nagmamadaling kilos. Ang kambal, sina Pedro at Juan, magkapareho, seryoso, naiinip, at si Anna, ang pinakabata, na may salamin, at ang ekspresyon na naghahalo ng hiya at awa. Sa isang segundo, gusto kong umiyak, ngunit pinigilan ko. Ayoko nilang makita akong mahina. Nakita na nila akong masyadong mahina. Nanay, sabi ni Maria na pilit ang tono. Parang napilitan lang siyang mag-alala. Ginulat mo po kami. Nanay, dagdag ni Jose habang itinago ang telepono. Dapat mas mag-ingat ka po. Aksidente lang yon, sagot ko. Ang aking boses, kalmado. Kahit sino naman pwedeng mangyari. Kaya nga po, putol ni Pedro. Hindi ka na dapat manirahan mag-isa. Delikado po, dagdag ni Juan. Kailangan mo nang ibenta ang bahay na iyan. Ang mga salita nila, parang isang ensayadong dula. Paulit-ulit. Pareho. Si Anna, tahimik. Yumuko. Ibenta ang bahay ko. Tanong ko ng mahinahon. Naman, nanay, sabi ni Maria na parang iyon ang pinakaluhikal na bagay sa mundo. Malaki na iyan. Luma na. At hindi mo na kayang panatilihin. Bukod pa riyan, dagdag ni Jose, sa perang iyon, matutulungan mo kaming lahat ng kaunti. Ang mga salitang iyon ulit. Tulungan kaming lahat. Bumaon ulit sa dibdib ko na parang tinik. Hindi para mabuhay ka ng mas maayos, nanay. Hindi para alagaan ka namin. Hindi para mapalapit kami sa iyo. Kundi, tulungan kami. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila. Ang 5 matatanda na ito, na minsang naging mga bata ko. Ang aking mga pagpupuyat. Ang aking dahilan para umiral. At nakaramdam ako ng halo-halong lungkot at kalinawan. Parang biglang nahulog ang takip sa aking mga mata. Hindi sila dumating para sa akin. Dumating sila para sa aking pinaniniwalaan nilang kanila. Paano kung ayaw kong ibenta? Tanong ko. Ang aking boses, matatag na. Nagbuntong hininga si Maria na naiinis. Nanay, huwag kang matigas ang ulo. Para sa ikabubuti mo iyan. Para sa ikabubuti ko. Ulit ko ng dahan-dahan. Naiintindihan ko. Tumayo si Diyos. Naglakad-lakad sa kwarto na parang opisina niya. Pwede nating i-invest ang perang iyan. Siguraduhin ang iyong pensyon. Isang komportableng lugar. At ikaw ang mga ngasiwa ng lahat. Tama ba? Tanong ko. Ngumiti siya nang hindi namamalayan. Naman. Iyon ang pinakapraktikal. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang sila. Ang kanilang eleganteng damit. Ang kanilang mga relo. Ang kanilang mga kilos ng pagkainip. Walang yakap. Walang luha. Walang bulaklak. Tanging mga salita. Malamig. Sadyang pinili. At kalkulado. Si Mang Tonyo. Nasa pasilyo pala siya. Nakita ko siya sa gilid ng mata ko. Nakasilip sa pinto na nakabukas. Nagkrus ang aming mga mata. At naintindihan ko na hindi na kailangan pang magsalita. Alam niya ng eksakto kung ano ang nangyayari. Nanay, sabi ni Maria sa huli na may pilit na lambing sa boses. Huwag kang ganyan. Alam naming pagod ka. Kung gusto mo, kami na ang bahala sa lahat. Hindi, matatag kong sagot. 5 pares na mata ang tumingin sa akin ng gulat. Paano pong hindi? Tanong ni Diyos. Hindi ko ibebenta ang bahay ko. At hindi ko kailangan ng sinuman na mga siwa ng kahit ano. Bumuntong hininga si Pedro habang pinagkrus ang mga braso. At ano ang gagawin mo, nanay? Maninirahan ng mag-isa hanggang sa muli kang mahulog. Kung ganoon, sagot ko, desisyon ko yon. Pero hindi ka pwedeng magpatuloy ng ganyan. Sigaw ni Maria, nawawalan na ng pasensya. Wala kang kasama. Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi nila naintindihan. Nagkakamali ka. May kasama ako. Nagkaroon ng hindi komportableng katahimikan. Kumunot ang noo ni Maria. Sino? Tumingin ako sa pinto.
Isang taong tumulong sa akin nang hindi ninyo ginawa. Lalong lumalim ang katahimikan. Inayos ni Jose ang kanyang kurbata. Ang kapitbahay na yon ba ang ibig mong sabihin? Si Mang Tonyo. At ngayon, mas nagtitiwala ka sa isang estranghero kaysa sa sarili mong mga anak. Tanong ni Anna. Ang tanging tunay na nasaktan. Hindi sa mas nagtitiwala ako. Sagot ko ng mahinahon. Kundi siya ang naroon ng kailangan ko kayo. Walang sinabi ang sinuman. Nagkatinginan ang kambal. Naiilang. Tumayo si Maria ng bigla. Nanay, ayaw naming makipagtalo. Sinusubukan lang namin kayong tulungan. Alam ko, sagot ko habang mahinahong nakatingin sa kanila. At kaya, gusto kong bigyan kayo ng isang bagay. Dahan-dahan kong kinuha ang aking bag mula sa drawer. Ang parehong bag na kasama ko sa buong buhay ko, na may lumang balat at sirang tahi. Inilagay ko ito sa kama. Narito ang lahat, sabi ko, tiningnan ang bawat isa sa kanila. Ang hinahanap ninyo. Itinaas ni Maria ang isang kilay. Doon, anong ibig mong sabihin? Buksan ninyo, sagot ko ng may bahagyang ngiti. Sa inyo iyan. Si Jose ang unang lumapit. Mabilis niyang binuksan ang zipper, na parang nagbubukas ng isang kabaong na puno ng ginto. Ang iba ay nagsiksikan sa paligid. Nakita ko ang kanilang mga mukha na may pag-asa. Ang kanilang mga kamay na naiinit. At pagkatapos, ang katahimikan. Isang katahimikan na napakabigat. Na pinuno nito ang buong silid. Nakita ko silang nanatiling walang kibo. Hindi makapagsalita. Tinakpan ni Maria ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Umurong si Diyos. Yumuko si Pedro. Napabuntong hininga si Ana nang nanginginig. Hindi ako nagsalita. Tiningnan ko lang sila. Alam kong eksakto kung ano ang kanilang natuklasan. Pero, hindi ko pa sasabihin sa kanila. Hindi pa. Dahil kung minsan, Aling Elena, ang katahimikan ay maaari ding maging isang aral. Ang katahimikan sa kwarto, Aling Elena, napakakapal. Napakabigat. Naririnig ko pati ang tiktak ng oasan sa dingding. Ang aking 5 anak, nakatingin sa nakabukas na bag. Ang kanilang mga mukha, parang nakakita sila ng multo. Si Maria ang unang bumasag sa katahimikan. Ano po ito, nanay? Tanong niya. Ang kanyang boses, nanginginig. Halos hindi ko na makilala. Hindi na ito ang boses ng pagkainip, kundi boses ng pagkalito. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang sila. Nilasap ko ang sandaling iyon. Kung kailan sa wakas, ibinalik sa kanila ng panahon ang lahat ng ginawa nila sa akin. Bago po tayo magpatuloy, may isang espesyal na imbitasyon po ako para sa inyo. Sabihin po ninyo sa akin sa mga komento kung ano ang tingin ninyo sa kwentong ito hanggang ngayon. At ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa lugar ko. Mag-click po kayo kung naantig kayo sa inyong naririnig. Dahil ang susunod na mangyayari ay magpapataas ng balahibo ninyo. Gayon, ipagpatuloy po natin. Sa loob ng aking lumang bag, Aling Elena, walang pera, walang alahas, walang susi ng anumang ari-arian. Tanging 5 nakasarang sobre ng papel, na may sulat kamay na pangalan. Isa para sa bawat isa sa aking mga anak. Ang nanginginig na sulat ay akin. Alam ko, dahil sa kung paano dumausdos ang tinta sa dulo ng bawat salita, na parang bawat sulat ay nagkakahalaga ng isang luha. Isinulat ko ang mga liham na iyon ng gabi-gabi dito sa ospital. Sa mga sandaling nag-iisa ako. Sa mga sandaling bumabalik ang sakit. Buksan ninyo, sabi ko ng mahina. Si Maria ang una. Pinunit niya ang sobre ng naiinip. Akala niya siguro, isang tsek, o isang titulo. Hindi niya alam kung ano ang kanyang matutuklasan. Kinuha niya ang isang nakatiklop na papel, at nagsimulang basahin ng malakas. Ang kanyang mukha, nagbago, habang umaabante ang mga linya. Mula sa kawalang pakialam, tungo sa pagtataka. At mula sa pagtataka, tungo sa pag-iyak. Anak ko, basa niya. Noong maliit ka, sinabi mo sa akin na ako ang iyong bayani. Hindi ko iyon nakalimutan kailanman. Ang nakalimutan mo, ay na ang mga bayani ay napapagod din. Pinangako mo na kapag lumaki ka, ay alagaan mo ako. Hindi ko na inaasahan iyon. Ngunit gusto kong malaman mo, kahit sa lahat ng ginawa mo sa akin, mahal pa rin kita. Dahil ang isang ina ay hindi nakakalimot, ngunit natututong manahimik. Dahan-dahan na tiniklop ni Maria ang liham, at inilagay sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko siyang umiyak ng totoo. Bumagsak ang kanyang mga luha sa puting sahig ng ospital. At bawat isa sa mga ito, ay isang maliit na piraso ng batang minsang siya. Si Jose ang nagbukas ng kanya ng pabaya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Anak, basa niya.
Itinuro ko sa iyo na ang respeto ay hindi nabibili ng pera, kundi ng mga gawa. At ikaw, nang hindi mo namamalayan, ay tinrato mo ako bilang isang pabigat. Mas masakit sa akin ang iyong katahimikan kaysa sa anumang salita. Kung magkaroon ka ng mga anak balang araw, sana matuto kang pakinggan sila kapag sinabi nilang kailangan kanila. Ginawa ko iyan sa iyo, at hindi ka naroon. Yumuko si Diyos. Tumunog ang kanyang telepono sa loob ng bulsa. Ngunit hindi niya sinagot. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang tumunog ito. Nagkatinginan ang kambal, sina Pedro at Juan, bago buksan ang kanila. Magkapareho sila. Ngunit ng hapong iyon, mukha silang ganap na magkaiba. Ang isa ay umiiyak ng tahimik. Ang isa ay humihigpit ang kamao nang walang magawa. Mga anak ko, sabay nilang binasa. Palagi ninyong kasama ang isa't isa. Ngunit wala akong kasama. Nang mamatay ang inyong ama, nagtrabaho ako ng gabi para makapag-aral kayo. Naalala ko na isang madaling araw ay dumating ako ng pagod na pagod. Na nakatulog ako sa mesa na nakayuko ang ulo ko sa inyong mga libro. At nang magising ako, nalaman kong wala ni isa sa inyo ang nagkumot sa akin. Kahit isang manipis na kumot lang. Nang gabing iyon, naintindihan ko na ang pagmamahal na hindi itinuturo sa pamamagitan ng halimbawa, ay nawawala sa nakasanayan. Si Anna, ang bunso, ang aking munting ilaw, ay may hawak na sobre nang hindi naglakas loob na buksan ito. Gawin mo, anak, sabi ko ng may lambing. Isinulat ko rin iyan para sa iyo. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang punitin ang papel. Maliit ko, basa niya ng pabulong. Ikaw ang aking pag-asa. Niyakap mo ako kahit na pinapaiyak ako ng iyong mga kapatid. Pero lumaki ka at sumama sa kanila. Hindi kita sinisisi. Ang pagmamahal ay nakakahawa. Pero ang kawalang pakialam ay gayon din. Kung balang araw ay gawin ka ng buhay na isang ina, tandaan mo na walang sakit na mas malaki kaysa sa isang tawag na hindi sinasagot. Nang matapos siyang magbasa, tumayo si Anna nang umiiyak. Lumapit sa akin. At yumakap. Nanay, patawarin mo ako. Sabi niya sa pagitan ng mga luha. Hindi, sagot ko habang hinahaplos ang kanyang mukha. Ang kanyang luha, mainit. Totoo. Hindi ko kailangan ng kapatawaran. Kailangan ko lang na maintindihan ninyo. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Tanging ang mga higbi at ang malayo na tunog ng mga yapak sa pasilyo. Ang nurse, na pumasok ng hindi sinasadya, ay huminto sa pinto. Nakita ko ang kanyang mga mata. Basa. Pagkatapos, tanong ni Jose. Hawak pa rin ang liham. At ang pera, nanay. Ang bahay. Nasaan po? Tinaas ko ang tingin ko. Iyon. Inilagay ko ang aking kamay sa bag. At kumuha ng isang huling sobre. Mas makapal kaysa sa iba. Ito ay selyado ng pulang watch. Ito ay para sa inyong lahat, sabi ko. Buksan ninyo ng magkasama. Ginawa nila. Nagtipon sila. Si Jose ang humawak. Dahan-dahan niyang binuksan. At ang natuklasan nila sa loob, Aling Elena, ay hindi pera. Hindi mga dokumento sa bangko. Kundi isang kopya ng isang notaryadong kontrata. Isang legal na dokumento. Binasa ito ni Jose ng malakas. Ngunit ang kanyang boses, nanginginig, nababasag. Bago pa man matapos, ipinahayag ng dokumento na ang aking bahay. Ang aking savings na 1,200,000. At ang lahat ng nasa pangalan ko ay inilipat na sa ibang tao, kay Mang Tonyo Herrera. Ang aking kapitbahay, nagbalik ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba. Isang halo ng kawalang paniwala. At hiya, ang pumuno sa kwarto. Ano po ang ginawa ninyo, nanay? Bulong ni Maria. Ang kanyang mukha, maputla. Ang kailangan kong gawin, sagot ko. Iniwan ko ang lahat, sa nag-isang taong naroon nang wala kayo. Hindi mo pwedeng gawin iyan. Sigaw ni Diyos. Ang bahay na iyan, ay ang aming mana. Hindi, sabi ko ng may katatagan. Ang mana, ay hindi inaangkin. Ito ay pinaghihirapan. At sa pagkasabi nito, yumuko ako. At ipinikit ang aking mga mata. Hindi ko na kailangan pang magsalita. Naintindihan na nila. Ang aral ay nagsisimula pa lang. Ang katahimikan pagkatapos ng aking huling pahayag. Napakahaba. Naririnig ko ang sarili kong tibok ng puso. Mabilis. Matatag. Tiningnan ako ng aking mga anak, Aling Elena, nang may halo-halong pagtataka, galit, at higit pa, takot. Takot. Takot na mawala ang pinaniniwalaan nilang palaging sa kanila. Si Jose ang unang nag-react. Hinampas niya ang mesa nang nakakuyom ang kamao. Ang tunog, umalingaw-ngaw sa maliit na kwarto. Kabaliwan ito, nanay. Sigaw niya.
Hindi mo pwedeng ibigay ang lahat sa isang estranghero. Hindi siya estranghero, sagot ko ng mahinahon. Ang aking boses, hindi nanginginig. Buo. Siya ang lalaking nagbuhat sa akin mula sa sahig. Nang hindi ninyo sinasagot ang aking mga tawag. Biglang tumayo si Maria mula sa upuan. Ang kanyang mukha, namumula sa galit. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Tanong niya, halos pasigaw na. Pinaparusahan mo kami dahil sa isang beses na hindi namin nasagot ang telepono. Isang beses. Ang salitang iyon. Ulit-ulit sa isip ko. Isang bises. Ulit ko nang may malungkot na ngiti. Isang beses lang ba, Maria? Tiningnan ko siya sa mata. Nakita ko ang pag-iwas niya. Alam mo ba kung ilang beses kong hinintay ang tawag mo tuwing linggo? Ilang beses akong nagluto ng paborito mong pagkain? Iniisip na darating ka. Ang mga iyon, isang beses lang ba? Yumuko siya. Walang maisagot. Sinubukan ni Pedro na mamagitan. Nanay, naiintindihan namin na nasaktan ka. Pero, hindi ka pwedeng gumawa ng ganoong desisyon. Nagawa ko na, sabi ko. Si Anna, ang bunso, ay umiiyak ng tahimik. Hindi mo ito ginawa para sa paghihiganti. Hindi ba? Tanong niya nang nanginginig ang boses. Tiningnan ko siya nang may lambing. Hindi, anak. Ginawa ko ito para sa katarungan. Walang nagsalita sa loob ng mahabang panahon. Naglakad-lakad si Jose. Parang isang leon na nakakulong. Hindi mapakali. Kakausapin ko ang isang abogado. Sabi niya na wala sa sarili. Hindi ito pwedeng legal. Legal na legal iyan, sagot ko. Tinyak ko. At pirmahan, selyado, at nakarehistro na. Nanay, sigaw ni Maria. Iwan mo kami nang wala. Iniwan ko sa inyo ang lahat ng iniwan ninyo sa akin. Mahinahon kong sabi. Katahimikan. At distansya. Mariin na pinisil ni Maria ang kanyang labi na nagpipigil sa luha. Nagkatinginan sina Pedro at Juan nang hindi alam kung kaninong panig sila. At si Anna, ang pinakamaliit, ay dahan-dahang lumapit sa aking kama. Nanay, bulong niya. Gagawin mo ba talaga ito? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig. Nagawa ko na, anak. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Mang Tonyo iyon. May hawak siyang supot ng prutas at isang maliit na baukwet ng bulaklak. Nang makita ang eksena, huminto siya ng naiilang. Pasensya na po, sabi niya. Ayaw ko pong makaistorbo. Wala pong problema, Mang Tonyo. Sabi ko nang may kapayapaan na kaibang-iba sa tensyon sa hangin. Pinag-uusapan ka nga namin. Bumaling sa kanya ang mga mukha ng aking mga anak. Nang may halo-halong paghama at pagkalito, tiningnan siya ni Jose mula ulo hanggang paa. Kaya ikaw pala ang sikat na si Mang Tonyo. Opo, sir, sagot niya nang may pagpapakumbaba. At hindi po ako sikat, kapitbahay lang po. Isang kapitbahay na sinamantala ang aking ina. Sagot ni Jose nang may nakakalason na tono. Umurong si Mang Tonyo. Kitang-kita ang pagkailang. Ngunit nagsalita ako, bago pa man siya makapagtanggol. Tama na. Humugong ang aking boses sa kwarto. Nang may lakas na nagulat sa lahat. Pati na rin sa akin. Walang sinumang nang samantala sa akin. Tiningnan ko sila isa-isa. Wala ni anuman ang hiniling ni Mang Tonyo. Ni isang barya. Ni isang pangako. Naroon lang siya. Ginawa niya ang hindi ninyo ginawa. Tinrato niya ako bilang isang tao. Hindi bilang isang sagabal. Kumunot ang noo ni Maria. At iyan ang nagbibigay sa iyo ng karapatan na iwan sa kanya ang lahat. Sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Dahil ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa dugo, kundi sa mga gawa. Dahil ang nagbubuhat sa iyo mula sa sahig, ay mas karapat-dapat kaysa sa nakakakita sa iyong bumabagsak. Nagbuntong hininga si Jose nang walang magawa. Alam mo ba ang sasabihin ng mga tao? Nanay, wala akong pakialam, sagot ko. Hindi ako tinawagan ng mga tao nang nakahiga ako sa banyo. Ipinahid ni Pedro ang kanyang mga kamay sa mukha. Kabaliwan ito, ulit niya. Hindi, anak, mahinahon kong sinabi. Ang kabaliwan ay ang umasa ng pagmamahal mula sa mga taong nakikita lang ako bilang isang pabigat. Nagkaroon ulit ng katahimikan. Ang uri ng katahimikan na pumuputol sa hangin. Na naggipilit sa iyo na tingnan ang loob ng sarili. Umiyak si Anna at niyakap ang aking braso. Patawarin mo ako, nanay. Pinatawad na kita, anak. At siya, sabi niya habang tinuturo si Mang Tonyo. Ano ang gagawin niya sa lahat ng iyan? Sa bahay, sa pera, nagmamadaling sumagot si Mang Tonyo. Ayaw ko po ng kahit ano, Aling Elena. Gusto ko lang po kayong tulungan. Alam ko, sagot ko, tinitingnan siya ng may pasasalamat. Pero gusto kong tanggapin mo ito. Dahil pinaghirapan mo. Hindi sa mga pabor, kundi sa pagiging tao.
Nanatiling tahimik ang aking mga anak. Hindi nila alam kung sisigaw o mananahimik. Pinatatayo sila ng pagmamataas, ngunit sinasabi ng kanilang mga tingin ang hindi kayang sabihin ng kanilang mga bibig, pagkakasala. Umayos ako ng upo sa kama at nagbuntong hininga. Hindi ko kayo kinasusuklaman, dahan-dahan kong sinabi, ngunit hindi ko rin kayo kailangan. At kami, ano ang dapat naming gawin ngayon? Tanong ni Jose na pagod na. Matuto, sagot ko. Matuto magmahal ng hindi umaasa ng mana. Matuto mag-alaga ng walang kondisyon. Matuto manatili ng hindi humihingi ng kapalit. At ikaw, tanong ni Maria, ano ang gagawin mo sa buhay mo ngayon? Buhayin ito, sabi ko nang may tahimik ng ngiti. Siguro, sa unang pagkakataon, mabuhay ng totoo. Yumuko si Mang Tonyo na naantig. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi na kailangan. Ang kanyang presensya, sapat na. Nagsimulang kunin ng aking mga anak ang kanilang mga gamit. Walang imikan. Walang tinginan. Isa-isa silang lumabas ng kwarto. Tanging si Anna, ang pinakabata, ang huminto sa pinto. Nanay, sabi niya sa pagitan ng mga luha, pwede ba tayong magsimulang muli, balang araw? Balang araw, marahil, sagot ko. Ngunit hindi ngayon. Nang magsara ang pinto, Aling Elena, bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito masakit. Ito ay kapayapaan. Ang pagbabalik sa bahay, Aling Elena, ay parang pagbabalik sa isang matandang katawan na hindi na akin. Huminto ang ambulansya sa tapat ng Burden Gate. Iyong pininturahan namin ng aking asawa isang hapon ng tag-init. Habang naglalaro ang mga bata sa bangketa. Pababa na ang araw. At ang harapan ng bahay ay tila mas maliit. Mas tahimik, na parang tumanda rin sa aking pagkawala. Tinulungan ako ng nurse na dahan-dahang bumaba. Ang hangin, amoy halumigmig, at tuyong damo. Nang tawirin ko ang pinto, napakalalim ng katahimikan. Na tila naririnig ko ang sarili kong mga iniisip. Ang orasan sa pasilyo, tuloy-tuloy pa ring nagmamarka ng parehong oras. Ngunit ngayon, bawat tiktak ay parang isang tanong na walang sagot. Sulit na bang ipagpatuloy ang buhay kung wala namang naghihintay sa iyo? Tulungan ko po kayo sa mga dala. Tanong ni Mang Tonyo. Ang kanyang boses, hindi kailanman tumataas. Na parang takot siyang basagin ang isang bagay sa loob ko. Anak, ipasa mo sa komedor. Pinanood ko siya habang pumapasok. Maingat ang kanyang mga yapak. Halos walang paggalang. Tiningnan niya ang mga retrato sa dingding. Na parang naglilibot sa isang lumang museo. Naroon si Maria na may tirintas sa paalan. Si Jose na may uniforme ng football. Ang kambal na may hawak na birthday cake. At si Anna, nakayakap sa kanyang ama sa unang araw ng klase. 5 buhay na nakasabit sa dingding. Ngunit wala sa aking kasalukuyan. Iniwan ni Mang Tonyo ang mga bag sa mesa at humarap sa akin. Mahirap po sigurong bumalik dito ng mag-isa. Noong una po, sagot ko. Pero ngayon, hindi na masyado. Tumango siya nang walang sinabi. Malaking bahagi ng araw ang ginugol namin sa paglilinis. Pagpupunas ng alikabok ng mga alaala. Itinuro ko sa kanya kung saan ko inilalagay ang mga tasa, ang mga mantel, ang mga porselana na plato na ginagamit lang tuwing Pasko. Bawat bagay ay may kwento. At habang nagsasalita ako, naintindihan ko na ilang taon na akong hindi nakikipag-usap sa isang tao ng matagal. Maingat na nakikinig si Mang Tonyo. Kung minsan ay nakangiti. Kung minsan ay nakatingin sa akin ng may pagmamalasakit na napakalinis na masakit. Nang mag-alas 6 ang oasan, naghanda siya ng kape. Ang amoy, pinuno ang bahay. Nahumalo sa amoy ng lumang kahoy at alikabok na inalis. Umupo kami ng magkaharap. Sa parehong mesa kung saan ako kumakain kasama ang aking mga anak. Ngayon ay 2 tasa na lamang. 2 katahimikan. 2 siyang buhay na sumusubok magkasya. Sa mga sumunod na araw, Aling Elena, nagsimulang magbago ang bahay. Hindi sa hitsura, kundi sa kaluluwa. Si Mang Tonyo ay nagsimulang gumugol ng mas maraming oras doon. Maaga siyang dumarating upang magdala ng tinapay mula sa palengke. Tinutulungan ako sa pagdidilig ng mga halaman. At inayos ang ilaw sa komedor na kumukurap-kurap sa loob ng maraming taon. Ang hangin, hindi na amoy pag-abandona, kundi amoy bagong lutong tinapay. At pag-asa. Ako naman, naramdaman kong muli akong nabubuhay. Nagluto ulit ako. Nakinig ng musika. Maingat na inayos ang aking buhok. Isang hapon, isinuot ko pa ang asul na damit na itinago ko mula pa noong ika-negatibo, 40 anibersaryo ko sa aking asawa. Nagulat si Mang Tonyo nang tingnan ako. Ang ganda ninyo po, Aling Elena. Salamat, sagot ko na tumatawa. Ang mga taglamig, Aling Elena,
ay palagi kong tinitingnan bilang isang perpektong metapora ng kaluluwa. Ang lahat ay tila natutulog, ngunit sa ilalim ng lamig, ang buhay ay patuloy na bumubulusok. Ganoon ang taglamig na iyon. Tahimik, kulay abo, ngunit puno ng bagong pintig. Ilang buwan na ang lumipas mula nang bumalik ako mula sa ospital. Nandito pa rin si Mang Tonyo. Dumarating siya tuwing umaga na may ngiti at mainit na tinapay. At bagaman hindi niya kailanman sinasabi, alam kong ginagawa niya iyon upang siguraduhin na patuloy pa rin akong humihinga. Pinagtitimpla ko siya ng kape. Ikinukwento niya sa akin ang mga kwento ng kanyang kabataan. At kung minsan, nang hindi namin namamalayan, tumatawa kami na parang dalawang matandang magkaibigan na nagbabahagi ng sikreto ng patuloy na pagiging buhay. Nagbago ang bahay. Ang mga tawanan, bumalik. Ang mga bulaklak, bumukas muli. At ang hangin, hindi na gaanong mabigat. Maging ang mga retrato ng aking mga anak, ay tila hindi na masyadong malungkot. Na parang sila rin ay sumusubok na magpatawad mula sa mga dingding na iyon. Pero alam ko, Aling Elena, kahit walang sinumang nagsasabi, napagod na ang aking katawan. May mga gabi na ginigising ako ng sakit sa mga buto. At ang mga alaala ay dumarating ng napakalinaw na nahihirapan akong makilala ang pagitan ng naranasan at pinangara. Hindi ako natatakot. Nakipagkasundo na ako sa ideya ng katapusan. Hindi bilang pagkatalo, kundi bilang isang magiliw na pamamaalam. Isang hapon ng tag-ulan, habang natutulog si Mang Tonyo sa sofa, binuksan ko ang aking lumang notebook. Nagpasya akong magsulat ng aking mga huling liham. Hindi lang isa, kundi marami. Una, para sa aking mga anak. Ang pagsusulat nito ang pinakamahirap. Bawat salita, may kasamang dugo, may kasamang luha. Mga anak ko, sinimulan ko. Kung binabasa ninyo ito, wala na ako. Ayaw ko ng luha o paninisi. Gusto kong pakinggan ninyo ako ng may puso, hindi ng may pagkakasala. Hindi ko iniiwan ang bahay sa inyo dahil ayaw ko kayong parusahan. Ginawa ko ito dahil kailangan kong turuan kayo ng isang bagay na hindi kailanman ipinakita sa inyo ng buhay. Na ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa natatanggap, kundi sa ibinibigay. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat. Ngayon, kailangan ninyong matutong magbigay ng walang hinihintay. Hindi ko kayo kinasuklaman kahit isang araw. Naghintay lang ako ng napakatagal na bumalik kayo. Kung sakaling maramdaman ninyo na nilimot kayo ng mundo, isipin ninyo ako. At tandaan na ang isang ina ay palaging naghihintay. Kahit nawala na siyang katawan para gawin iyon. Umiyak ako habang binabasa itong muli. Nansahan ng luha ang tinta. Ngunit hindi mahalaga. Naroon ang mensahe. Ang pagmamahal ay hindi kailangang buo upang maging walang hanggan. Ang ikalawang liham, para kay Mang Tonyo. Mang Tonyo, isinulat ko. Hindi ko alam kung mabibigyan pa kita ng pasasalamat ng personal. Kaya isinusulat ko na lang. Salamat sa pagdating mo nang walang sinumang dumating. Salamat sa pagtrato mo sa akin nang may respeto ng pakiramdam ko ay invisible na ako. Hindi ka nagmana ng bahay. Nagmana ka ng isang kwento. Alagaan mo ito, hindi bilang isang lugar, kundi bilang isang puso na patuloy na bumubulusok sa pagitan ng mga dingding na ito. Kung sakaling magduda ka sa ginawa mo para sa akin, tingnan mo ang hardin. Ang mga hortensya ay namumulaklak para sa iyo. Tiniklop ko ang mga liham nang nanginginig ang mga kamay. Inilagay sa sobre, at sinilyohan ng pulang watts. Pagkatapos, humiga ako. Mabigat ang katawan ko, ngunit payapa ang aking isip. Naramdaman ko ang hangin ng paglubog ng araw na pumapasok sa bintana. Malambot, mainit, na parang isang haplos. Ipinikit ko ang aking mga mata. At sa unang pagkakataon, hindi ko inisip ang aking mga anak. Ni ang sakit, ni ang nawawalang oras. Inisip ko ang boses ni Mang Tonyo na nagsasabi, "Magandang umaga po." At ang amoy ng mainit na tinapay tuwing umaga. At sa ganong paraan, Aling Elena, nang walang takot, hinayaan ko ang aking sarili na lumisan. Kinaumagahan, natagpuan ako ni Mang Tonyo. Natutulog ng may ngiti. Ang tasa ng tsaa, umuusok pa rin sa mesa. Hinawakan niya ang aking kamay. Malamig na. Umupo siya sa tabi ko. At sa loob ng ilang oras, hindi siya umiyak. Hinawakan lang niya ang aking kamay. Na parang kaya pa niyang magbigay sa akin ng kaunting init niya. Ang libing ay simple, tulad ng aking gusto. Walang talumpati, walang mamahaling korona. Tanging isang puting kabaong. At isang baukwet ng hortensya sa ibabaw. Sama-samang dumating ang mga anak. Tahimik. Nang matapos magsalita ang pari, lumapit si Maria. "Pwede po ba?" Sabi niya kay Mang Tonyo. Tumango siya. Nanay niya iyon.
Inilagay ni Maria ang kanyang kamay sa ibabaw ng kabaong at sa pagitan ng mga higbi ay sinabi, "Patawarin mo kami, nanay. Huli na kami, pero dumating kami." Makalipas ang 1 taon, muling namulaklak ang bahay ni Aling Elena. Tinupad ni Mang Tonyo ang kanyang pangako. Lalong lumakas ang mga hortensya. Ang mga anak ko, bumibisita na rin. Tinutulungan siya ni Anna sa pagpipinta. Dinalhan siya ni Jose ng tinapay. At si Maria, kung minsan, ay nagbabasa sa kanyang mga apo sa hardin. Hindi sila nag-uusap tungkol sa nakaraan. Hindi na kailangan. Ang katahimikan, na minsang masakit, ay ngayon ay kapayapaan. Isang hapon, habang dinidilig ni Mang Tonyo ang mga halaman, isang puting paru-paro ang lumapag sa isa sa mga hortensya. Ngumiti siya, tumingin sa langit, at mahinang sinabi, "Alam ko pong nandito kayo, Aling Elena." At mahinang humangin ang hangin, na parang isang sagot. Umalis ako ng payapa. Hindi nang may kapaitan ng isang nakalimutan, kundi nang may kapanatagan ng isang naintindihan na ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa dugo, kundi sa mga kilos. Huli nang natuto ang aking mga anak na ang pagmamahal ay hindi nabibili. At ang tunay na pamana ng isang ina ay hindi itinatago sa isang testamento, kundi sa bakas na iniiwan ng kanyang kabutihan sa mga pusong kanyang nahawakan. At si Mang Tonyo, naroon pa rin siya. Inaalagaan ang hardin. Binubuksan ang mga bintana. Kinakausap ang hangin na parang kaya pa niyang marinig ako. Tuwing tagsibol, ang mga hortensya ay muling namumulaklak. At ang amoy na lumalabas sa mga siwang ay tila nagsasabi, "Nandito pa rin ako." Hindi sa aking katawan, kundi sa lahat ng aking naging ako. Ang panahon ang nagpagaling sa hindi kayang pagalingin ng mga salita. Dahil sa huli, iyon ang tayo. Mga kwento na itinatanim sa iba. Mga bulaklak na namumulaklak kapag natututong magpatawad ang kaluluwa. Sabihin po ninyo sa mga komento, anong bahagi ng kwentong ito ang pinakatumagos sa inyong puso? Mag-like po kayo kung naramdaman ninyong nag-iwan sa inyo ng aral sa buhay si Aling Elena at mag-subscribe po kayo sa channel. Dahil dito po natin paulit-ulit na ginugunita na ang tunay na pagmamahal ay hindi namamatay. Natututo lang itong mamulaklak ng tahimik.